King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1291. Ang Eye of Divine Punishment. Makalipas ang kalahating buwan, dumating si Zhao Feng sa lugar na binanggit ni Xiaohuo, na matatagpuan sa loob ng isang ordinaryong pangkat na 4.5 bituin. 7 tao. Nakita ni Zhao Feng sa kanyang kaliwang mata na, sa loob ng isang tiyak na palasyo sa pangkat na 4.5 bituin na ito, mayroong 7 inapo ng God Eye. Ang taong may pinakamababang cultivation sa grupong ito ng 7 ay isang rank 5 True God habang ang pinakamalakas ay isang Elder na ang balat ay may batik-batik na berdeng tuldok. Maliban kay Xiaohuo, walang nakilala si Zhao Feng. Sa paglilinang ni Zhao Feng, nakapasok siya sa pangkat na 4.5 bituin na ganap na walang harang. Sa wakas nandito ka na. Bago pa man pumasok si Zhao Feng sa bulwagan, sinalubong siya ng isang iritadong boses. Pumasok si Zhao Feng sa bulwagan at nagbigay ng paumanhin ng ngiti. Ang oras na ibinigay ni Xiaohuo ay talagang kahapon. Gayunpaman, ang paglalakbay ay napakalayo, na ginagawang halos imposible na makarating sa anumang tiyak na oras o petsa. Bilang resulta, si Zhao Feng ay nahuli ng isang araw. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa bulwagan ay nakatutok sa kanya. Narinig nilang lahat ang kanyang mga gawa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Zhao Feng. Nagtataka ako kung saang God ay nag-evolve ang kanyang eye bloodline. Biro ng isang binata na nakadilaw na damit. Dahil nandito ka, umalis na tayo. Walang pakialam na sabi ng matanda na ang balat ay natatakpan ng mga berdeng batik. Umalis ang grupo ng 8, na nagpapahintulot sa mga miyembro ng pangkat na 4.5 bituin na ito na makahinga ng maluwag. Hindi nagtagal pagkaalis nila, nag-message si Zhao Feng kay Xiaohuo. Mukhang ayaw sa akin ng mga kasama mo. Manam. Ang elder na ito ay malamang na walang magandang impression sa iyo dahil tinanggihan mo ang Life Sacred Land. Para sa iba pa, ito ay malamang na ang pakiramdam ng mapagmataas na mayroon sila mula sa pagiging mga inapo ng God Eye. Pabalik na mensahe ni Xiaohuo. Tumanggo si Zhao Feng bilang pag-unawa. Lahat ng eye bloodline sa mundo ay nagmula sa 8 Great God Eyes. Natural lang para sa mga inapo ng God Eye na makaramdam ng higit na mataas kaysa sa iba pang eye bloodlines. Ang Life Sacred Land ay mayroon lamang 7 tao na nakikilahok sa God Eye Assembly. Sa lohikal na pagsasalita, ang Life Sacred Land ay hindi dapat nagpapadala ng napakakaunting tao sa pagtitipon na ito ng mga inapo ng God Eye. Nalaman ni Zhao Feng mula kay Xiaohuo na ang Life Sacred Land ay may maraming grupo na papunta sa God Eye Assembly, at may ilang tao pa na naglalakbay ng mag-isa. Kung tutuusin, ito ay isang kaganapan na magpapatuloy ng napakahabang panahon, kaya hindi na kailangang magsama-sama ang lahat. Bilang karagdagan, ang Life Sacred Land ay magiging masyadong bongga kung gagawin nito iyon. Bukod dito, ang God Eye Assembly ay isang medyo lihim na kaganapan. Ang oras ng pagsisimula nito ay kumalat lamang sa mga miyembro ng God Eye Assembly na nakakalat sa bawat zone. Kaya, hindi alam ng ilang mas mababang antas na paksayon na nangyayari ang God Eye Assembly. Katulad nito, hindi naayos ang lokasyon ng God Eye Assembly. Tama, paano si Han Ninger? Tanong ni Zhao Feng. Si Han Ninger ay isa ring God Eye na inapo ng Life Sacred Land. Tanging ang mga True God at higit pa ang may karapatang lumahok. Bawal ang mga quasi-gods. Diretsahang sabi ni Xiaohuo. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na magulat. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kataas ang threshold ng God Eye Assembly. Kung gaano ito nangyari, mas pinatunayan nito kung gaano kataas ang pagtingin sa kapulungang ito. Ngunit nangangahulugan din iyon na kailangang maging mas maingat si Zhao Feng. Hindi niya alam kung anong uri ng mga tao ang magpapakita sa God Eye Assembly na ito, kaya mas mabuti kung hindi niya ibinunyag ang kanyang eye bloodline. Sa kanilang paglalakbay, ginawa ni Zhao Feng ang kanyang makakaya upang sugpuin ang God's spiritual eye at ang iba't ibang kakayahan ng kanyang mata sa kanilang pinakamababang antas. Makalipas ang 10 araw, ang grupo ng 8 ay dumating sa kalangitan sa isang mapanganib na ipinagbabawal na zona. Ang grupo ay patuloy na lumipad ng pataas at mas mataas, at nang sila ay daan-daang libong lumilipad sa kalangitan, napansin ni Zhao Feng na ang isang nagtatagong hanay ay inilagay sa paligid ng isang tiyak na puting ulap. Hindi ko akalain na dito pala ang pasukan.
Si Zhao Feng ay medyo nabigla. Habang papalapit ang grupo, kusang bumukas ang hanay at pinapasok sila sa loob. Sa gitna ng puting ulap na ito ay isang bilog na pilak na plataporma, na binuo sa isang simpleng estilo. Nakatayo sa tabi ng plataporma ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na ang katawan ay umbok ng kalamnan. Maligayang pagdating, mga miyembro ng Life Sacred Land. Bahagyang ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sinuri ng berdeng batik-batik na elder ng Life Sacred Land ang platapormang ito. Bakit isang teleportation array ito? Medyo lumabo ang mukha ng matanda. Ang ibang mga miyembro ng Life Sacred Land ay medyo nalilito din. Ang nakaraang God Eye Assemblies ay ginanap sa mga independenteng dimensyon na na-access sa pamamagitan ng isang simpleng pasukan o landas. Para sa God Eye Assembly na ito, ang Zilling Zone at isa pang zone ay may hawak na isa sa parehong lugar, kaya gumagamit kami ng Spatial Teleportation Array. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila inaasahan ang tugon na ito at mabilis na nagpaliwanag. Ang lahat ay medyo nabigla sa balitang ito. Aling zone? Ang berdeng batik-batik na matanda ay tila may iniisip, at ang kanyang mukha ay naging malungkot. Ang Antian zone. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi nagbago ang ekspresyon ng matanda na may batik-batik na berde. Tila hinihintay niya ang sagot na ito. Ang Antian zone. Ang natitirang bahagi ng grupo ay marahan na binibigkas ang pangalang ito. Si Zhao Feng ay may pangunahing kaalaman sa mga zone na nasa hangganan ng Zilling Zone. Ang Antian Zone ay isang pangunahing zona na hindi mas mahina kaysa sa Zilling Zone. Ang Overlord faction nito ay ang lahi na nirerango na ika-12 sa 10,000 ancient races, ang Fallen Heaven Race. Ay teleport kami. Pagkatapos magpasok ng malaking halaga ng average na kalidad na God Crystals sa teleportation array, pinangunahan ng Green Spotted Elder ang party papunta sa platform. Biglang nagsimulang kumislap ng puting liwanag ang magkabilang mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang ina po ng God Eye. Nagulat si Zhao Feng. Ang dalawang mata na iyon ay kabilang sa isa sa 8 Great God Eyes na hindi pa nakita ni Zhao Feng, ang Eye of Divine Punishment. Nang makita niya ang Eye of Divine Punishment ng nasa katanghaliang gulang na ito, naramdaman ni Zhao Feng na parang isang makatarungan at walang kinikilingan na Diyos ang humahatol sa kanyang mga kasalanan. Naramdaman din ni Zhao Feng na napakalakas ng lalaking ito, hindi mas mahina kaysa sa berdeng batik-batik na elder na pinili ng Life Sacred Land na pamunuan ang party na ito. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay biglang nagpadala ng mainit na alon ng enerhiya. Agad siyang kumilos para bawiin at sugpuin ang enerhiyang ito. Sinuri ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang buong grupo, sa huli ay huminto sa kaliwang mata ni Zhao Feng ng ilang sandali, bago tuluyang tumango. Alam ni Zhao Feng na kinilala ng lalaking ito ang kanyang eye bloodline. Buzz. Ang mga inscription ng hanay ay unti-unting nagsimulang mabuo, at pagkatapos ay ang mga puting malakristal na sinag ng liwanag ay bumalot sa grupo. Swoosh. Naglaho ang party, at nagsimulang lumabo ang array platform. Talagang interesante. Ang mata ng batang iyon ay talagang mas malakas kaysa sa mga mata ng mga inapo ng Eye of Life na iyon. Hindi napigil ang mapangiti ng medyo may edad na. Maya-maya pa, may dumating na 3 figure na nakabalabal ng itim na damit. Ang 3 tao ay hindi masyadong matanda. May 2 lalaki at 1 babae. Ang kanilang pinuno ay may maraming kulay na kanang mata. Ang Eye of Myriad Forms. Kung narito si Zhao Feng, makikilala niya kaagad ang lalaking ito bilang taong nakasuot ng itim na tao na nakita niya sa ilalim ng lupa sa perimeter ng Life Sacred Land na naglalakbay sa lupa gamit ang Earth Escape. Para sa God Eye Assembly na ito, ang Zilling Zone at isa pang zone ay may hawak na isa sa parehong lugar, kaya gumagamit kami ng Spatial Teleportation Array. Diretsyong sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Manam, papasok na tayo. Ang 3 nakaitim na mga individual ay tila lubos na hindi nababagabag. Sige, hayaan mo akong suriin ang iyong pagkakakilanlan. Diretsyong sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa pamamagitan ng pagsuri sa kanilang mga pagkakakilanlan, ang ibig niyang sabihin ay suriin ang kanilang mga eye bloodlines. Buzz.
Ang kanang mata ng pinuno ay agad na sumailalim sa iba't ibang pagbabago habang ang natural na enerhiya ng mundo ay unti-unting nagsimulang magtipon sa paligid nito. Ang iba pang dalawang miyembro ay nagpakita ng mga kakayahan ng Eye of Fate at Eye of Death. Pagkatapos magpasok ng ilang God Crystals, ginamit ng trio ang array at nawala. King of Gods, Kabanata 1292. Secret Exchange Castle. Ang God Eye Assembly ay ginanap sa isang malayang dimensyon. Sa itaas ay may mga gintong beam sa bubong na may mga napakarilag na kristal at mga hiyas na may iba't ibang kulay. Ang mga nakapalibot na pader ay gawa sa mga natatanging gusali na may iba't ibang laki. Ang mga bantay ng malalim na paglilinang ay nakatayo sa labas ng ilan sa mas malalaking gusali, at ang mga tunog ng pagsasaya ay maririnig paminsan-minsan mula sa loob nila. Ang natitirang bahagi ng mga rehiyon sa palasyong ito ay napapaligiran ng mga kagubatan, bundok, at ilog. Ang gayong kaaya-ayang mga tanawin ay tunay na ginawa ang lugar na parang isang fairyland. Whoosh! 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 Ang mga eksperto sa lahat ng uri at kulay ay nag-zoom sa malawak at walang hangganang palasyong ito, ang ilan sa kanila ay lumilipad sa ibabaw ng malalaking ibon o gumagamit ng mga espesyal na kasangkapan. Ito ang lugar ng God Eye Assembly. Ang mga alagad ng Life Sacred Land ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa pagtataka sa kanilang paligid. Ang ilan sa kanila ay lumahok sa isang God Eye Assembly sa unang pagkakataon. Narinig na nila dati na ang bawat God Eye Assembly ay gaganapin sa ibang lokasyon. Kung minsan, ito ay ginanap sa isang violet na mundo ng kadiliman, at sa ibang mga pagkakataon, ito ay gaganapin sa misteryosong ilalim ng karagatan. Ang God Eye Assembly sa pagkakataong ito ay ginanap sa isang gintong palasyo na mayroong lahat ng bagay na maaaring hilingin ng isang tao. Bagamat tinawag itong palasyo, ito ay hindi bababa sa kalahati ng laki ng Sky Feather Island. Makikita mo ang mga inapo ng God Eye saan ka man tumingin. Gulat na tinitigan ni Zhao Fang ang mga eksperto na lumilipad dito at doon. Sa Continent Zone, ang pagbangga sa kahit isang inapo ng God Eye ay isang hindi kapanipaniwalang pambihirang pangyayari, ngunit sa God Eye Assembly na ito, nakikita niya ang mga ganoong tao sa buong lugar. Siyempre, ito ay dahil ang God Eye Assembly na ito ay nagtipon ng mga tao sa dalawang pangunahing zone, at ang Continent Zone na dating tinirahan ni Zhao Fang ay mas malaki lang ng kaunti kaysa sa Sky Feather Island. Ang isang solong zone ay maaaring tahanan ng hindi mabilang na maliliit na paksayon tulad ng Sky Feather Island. Mula dito, makikita ng isa ang kalawakan ng mga zone na kasama sa God Eye Assembly na ito. Para sa napakaraming inapo ng God Eye na tipunin dito ay nararapat lamang. Lahat kayo ay kayang gawin ang gusto ninyo. Kung makatagpo ka ng anumang mga problema, gamitin ang iyong message token para makipag-ugnayan sa akin. Sabi ng berdeng batik-batik na elder ng Life Sacred Land bago nag-transform sa isang streak ng liwanag upang simulan ang kanyang sariling paggalugad. Mag-iiba ang terrain ng bawat God Eye Assembly, kaya kahit na medyo marami na siyang nakilahok, kailangan pa rin ng berdeng batik-batik na elder na ito para maging pamilyar sa landscape. Brother Zhao, wala kang token ng mensahe ng Life Sacred Land, kaya dapat kang sumama sa akin. Diretsyong sabi ni Xiaohao. Tara na. Ang natitirang 5 alagad ng Life Sacred Land ay nahahati sa 2 grupo at nagsimulang mag-explore sa kanilang sarili. Zhao Fang, ano ang kailangan mo ngayon? Prangkang tanong ni Xiaohao. Bagamat hindi pa siya nakasali sa God Eye Assembly dati, narinig niya mula sa kanyang mga nakatatanda sa Life Sacred Land na ang God Eye Assembly ay mayroong maraming iconic na lokasyon sa loob nito. Kabilang dito ang isang arena, isang lugar upang magsugal sa mga laban, isang lugar upang bumili at magbenta ng impormasyon, at isang lugar upang mag-alok ng mga misyon. Bilang karagdagan dito, mayroong isang distrito ng paglilibang at isang distritong komersyal. Sa distritong pangkomersyo, maaaring ipagpalit ng isa ang halos anumang naisin, kabilang ang mga pamamaraan, pamana, likas na kayamanan, divine weapon, alagang hayop, at mga kabyo. Kailangan ko ng mga cultivation arts, techniques, at resources na nakatuon sa kaluluwa o nakatuon sa mata. Direktang sinabi ni Zhao Fang. Sumuko na siya sa Tao of Body Refining, kaya kailangan niyang tumuon sa pagbuo ng kanyang kaluluwa at mata. Bukod dito,
Sinabi ni Xiaohu na ang kanyang mata ay umabot na sa antas ng quasi-god eye, ngunit hindi pa rin niya kayang gamitin ang buong kapangyarihan nito. Bilang isang disipulo ng Life Sacred Land, tiyak na nakakita si Xiaohu ng isang tunay na quasi-god eye para gumawa ng ganoong paghatol. Dahil iyon ang kaso, maaari tayong pumunta at hanapin ang Secret Exchange Castle, ang Technic Exchange Pavilion, o ang Auction House. Mungkahi ni Xiaohu. Ano ang pagkakaiba ng Secret Exchange Castle at ng Technic Exchange Pavilion? Tanong ni Zhao Feng. Alam niya kung ano ang isang auction house. Maaaring mahanap niya ang pinakamahusay na mga item doon, ngunit ang mga presyo ay tiyak na labis na labis. Ang Technic Exchange Pavilion ay kung saan ibinebenta ang mga diskarte at kasanayan sa pakikipaglaban para sa malalaking transaksyon. Ang Secret Exchange Castle ay isang lugar kung saan ang 10 tao ay maaaring gumawa ng mga deal habang itinatago ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi makikita ng magkabilang panig ng palitan ang isa, tanging kung ano ang inaalok ng bawat panig. Hindi rin masyadong naintindihan ni Xiaohu at nagbigay ng magaspang na buod ng kanyang narinig. Sa huli, naramdaman ni Zhao Feng na ang Secret Exchange Castle na ito ang pinakaangkop para sa kanya. Doon, maaaring kunin ni Zhao Feng ang mahahalagang mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm o 5 Elements Intent Crystals bilang mga bagay na ipagpalit ng hindi nababahala tungkol sa pag-uudyok ng kasakiman ng ibang tao. Lumipad ang dalawa habang hinanap nila ang lugar, at hindi nagtagal ay nakita nila ang isang napakalaking itim na bulwagan na namumukod tangi sa mga nakapalibot na gusali at may malalaking pulutong na pumapasok at lumabas. Yun ang Mission Junction. Narinig ko na maaari kang maglagay ng mga misyon o pabuya doon, kahit na kumuha ng mga assassin o bodyguard. Pakilala ni Xiaohu. Ang Secret Exchange Castle. Biglang nakita ni Zhao Feng sa kanyang kaliwang mata ang 4 na salitang nakasulat sa isang signboard sa gitna ng hindi mabilang na mga gusali. Isa itong malaki, madilim na kayumanggi, bilog na gusali. Mayroong ilang daang maliliit na daanan patungo sa gusali. Bawat isa ay binabantayan ng ilang makapangyarihang mga gwardya. Whoosh! 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 Mula sa malayo, nakikita ni Zhao Feng ang ilang mga figure na dumarating sa Secret Exchange Castle, nagbabayad ng bayad ng God Crystals, at pumasok sa mga landas. May nakita rin siyang umaalis sa ibang maliit na daanan. Sina Xiaohu at Zhao Feng ay sabay na tumuloy patungo sa Secret Exchange Castle. Ang bawat landas ay maaari lamang pasukin ng isang tao. Isang gwardya ang hamarang sa kanilang dinadaanan. Ito ang God Eye Assembly, kaya kahit isang tao mula sa Life Sacred Land tulad ni Xiaohu ay hindi nang ahas na makipagtalo. Kaya lang niyang sundin ang mga patakaran. Pagkatapos, kumuha ang gwardya ng isang bilog na kasangkapan at inilagay ito sa kamay ni Zhao Feng. Buzz! Lumiwanag ang 7 punto ng liwanag mula sa bilog na plato. Rank 7 Ancient God. Ang pagpasok ay mangangailangan ng bayad na 500 average quality na God Crystals. Malamig na sabi ng gwardya. Medyo nagulat si Zhao Feng. Ang bayad na ito ay hindi malaki sa kanya, ngunit ito ay isang napakalaking halaga para sa isang ordinaryong True God expert. Gayunpaman, nakikita ni Zhao Feng na ang bayad na ito ay napagpasyahan batay sa kanyang paglilinang. Base ang bayad sa cultivation mo. Ang iyong cultivation ay ang rank 7 Ancient God, kaya ang mga taong ipinagpalit mo ay nasa parehong antas ng cultivation. Casual na paliwanag ng gwardya. Kapag pumasok ka, papasok ka sa isang independent sealed domain. Kapag umabot na sa 12 ang tao sa loob, magsisimula na ang palitan. Kapag natapos na ang isang round ng pagpapalitan, maaari mong piliing manatili at magpatuloy sa pangangalakal. Ipinaliwanag ng gwardya ang mga hakbang habang naghahanda si Zhao Feng na pumasok. Maaari lamang magpatuloy ang isa sa madilim na landas. Ang mga dingding ay gawa sa ilang material na ginawa itong hindi tinatablan ng divine sense. Kahit ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay hindi makakita sa kapal ng mga pader na ito. Mabilis siyang nakarating sa dulo ng landas. Isang maliit at spherical na sukat. Sa palagay ko ay ayos lang kung maghintay ako dito. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang sarili at pinaupo ang kanyang sarili nang naka-cross-legged sa lupa. Sa sandaling ito, lumiwanag ang buong selyadong dimensyon. Nagsimula na ang palitan.
Mangyaring ilagay ang mga bagay para sa kalakalan at pati na rin ang isang strand ng divine sense sa bola ng liwanag sa harap mo. Nagsalita ang isang mekanikal na boses ng babae. Buzz. Isang puting bola ng liwanag ang lumutang sa harap ni Zhao Fang. Hindi siya pamilyar sa ganitong paraan ng pangangalakal at medyo maingat pa rin, kaya nagpa siya siyang maglagay muna ng 5 intent crystal. Magsisimula na ang palitan. Makalipas ang mahabang panahon, muling nagsalita ang boses. Ilang sandali pa, 11 bola ng liwanag ang lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Ang bawat bola ng liwanag ay may iba't ibang bagay, kabilang ang mga halamang gamot, sandata, aklat, at tool na naglalaman ng impormasyon. Ito dapat ang mga bagay na inaalok para sa kalakalan ng iba pang 11 tao. Agad na naintindihan ni Zhao Fang. Di nagtagal, natuklasan ni Zhao Fang na, kung ipapadala niya ang kanyang divine sense sa isang bola ng liwanag, maaari niyang suriin ang item at makipag-usap sa partido na nag-aalok ng item para sa palitan. Kakaiba. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumikinang. Ang paraan ng pangangalakal na ito ay napakanobela at kawili-wili sa kanya. Ang bawat trading ay makikita lamang kung ano ang kinakalakal ngunit hindi kung sino ang gumagawa ng pangangalakal. Ang bentahe ng pamamaraang ito ay maaaring ipagpalit ng isang tao ang mas mahirap na mga bagay o mga bagay na masyadong mahalaga nang hindi nag-aalala tungkol sa pagkuha ng atensyon ng iba. Ngunit ang kawalan ay ang mga pangangalakal ay ginawa ng napakabagal, at napakahirap hanapin kung ano ang kailangan ng isa. Agad na ipinadala ni Zhao Fang ang kanyang divine sense sa unang bola ng liwanag. Ito ay isang maitim na berdeng bulaklak na bahagyang naglabas ng enerhiya ng soul. Heaven Soul Bright Moon Grass, isang mahalagang kayamanan na may tiyak na pagkakataong mapabuti ang eye bloodline ng isang tao. Nagsalita ang divine sense na kasama nitong bola ng liwanag. Maaari itong mapabuti ang isang eye bloodline. Nagulat si Zhao Fang. Ngunit mabilis na kumalma si Zhao Fang. Nadama niya na ang mga salitang ito ay pinaghalong katotohanan at kasinungalingan. Dapat may limitasyon, di ba? Matapang na tanong ni Zhao Fang. Sa anumang kaso, hindi niya kilala ang kabilang partido. Ang mga ordinaryong eye bloodline ay magkakaroon ng mas malaking pagkakataon habang ang mga inapo ng God Eye ay magkakaroon ng mas maliit na pagkakataon. Bukod pa rito, pinagbabawalan din ito ayon sa paglilinang. Mabilis na sagot ng boses ng estranghero. Nang malaman ito, iniwan ng divine sense ni Zhao Fang ang bola ng liwanag at naghanda na tumungo sa isa pa. Ngunit sa sandaling iyon, isang tinig ng divine sense ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Parang may gustong ipagpalit ang 5 intent crystals ko. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang mapangiti. Ang 5 intent crystal na inaalok niya para sa kalakalan ay may iba't ibang lakas ng intent, at lahat ng mga ito ay may sapat na mataas na kalidad para magamit para sa rank 7 ancient gods. Ilang intent crystal ang mayroon ka sa wood intent? Tanong ng isang matandang boses. Marami. Simpleng sagot ni Zhao Fang. Tinanong ng kabilang partido kung ano ang gusto ni Zhao Fang. Mataas na kalidad na mga mapagkukunan ng kaluluwa, mga bloodline na sining, o mga mapagkukunan ng paglilinang. Direktang sinabi ni Zhao Fang. Ang mga lihim na sining at mapagkukunan ng paglilinang na iniaalok ng kabilang partido ay hindi ang gusto niya. Sa huli, nakipagkalakalan si Zhao Fang para lamang sa kaunting mapagkukunan ng paglilinang. Ang paraan ng pangangalakal ay napakasimple. Si Zhao Fang ay maaaring maglagay ng mga bagay sa alinman sa mga bola ng liwanag, ngunit maaari lamang niyang alisin ang mga bagay mula sa kanyang sariling bola ng liwanag. Inilagay ni Zhao Fang ang intent crystal sa isang tiyak na bola ng liwanag. Ang ilang mga mapagkukunan ng paglilinang sa lalong madaling panahon ay lumitaw sa kanyang sariling bola ng liwanag. Matapos kumpirmahin na nandoon na ang lahat, kinuha ni Zhao Fang ang mga mapagkukunan habang kinuha ng kabilang partido ang mga intent crystals ni Zhao Fang. Ipinadala ni Zhao Fang ang kanyang divine sense sa susunod na bola ng liwanag. Isang malakristal na damo ng madilim na berdeng kulay ang inilagay sa loob, na naglalabas ng masiglang enerhiya ng soul. Pagkatapos makipag-usap sa kabilang partido, ipinagpalit ni Zhao Fang ang ilang mga item para sa damong ito. Sa ikatlong bola ng liwanag, nakita ng divine sense ni Zhao Fang ang isang itim na bowl ang kristal. Bahagyang hinawakan ito ng kanyang divine sense,
agad na naging sanhi ng isang imahe na lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Ito ay isang memory image. Nagulat, sinimulan ni Zhao Feng na maingat na suriin ang eksena sa kanyang isipan. King of Gods, Kabanata 1293. Lihim na misyon. Ang imahe ay nagpakita ng isang madilim at walang araw na espasyo na may mga guho sa paligid. Ang may hawak ng alaalang ito ay mabilis na naglalakbay sa mga guho na ito. Dahil ito ay isang pananaw sa unang tao, hindi makita ni Zhao Feng ang aktwal na tao. Bilang karagdagan, ang ilang mga lugar ay sadyang inalis. Biglang, isang ganap na gininto ang Yao God na mukhang isang higanteng mata na may dalawang braso ay lumabas mula sa isang malayong nasirang gusali. Ang may hawak ng alaala ay nagsimulang makipaglaban sa Yao God na ito. Death intent at destruction intent. Masasabi ni Zhao Feng mula sa mga imahe na ang may-ari ng alaalang ito ay isang inapo ng Death God Eye. Para naman sa Golden Eyeball na Yao Spirit, gumamit ito ng Eye Bloodline techniques na may destruction intent. Kung titingnang mabuti, malalaman ng isa na ang eyeball na Yao Spirit na ito ay medyo katulad ng Eye of Destruction. Sa huli, pinatay ng inapo ng Death God ay ang Yao God at nakakuha ng abnormally brilliant golden crystal sa hugis ng chestnut. Isang intent crystal na nilagyan ng destruction intent. Nakatagpo si Zhao Feng ng katulad na sitwasyon sa 5 elements ng malakristal na palasyo at agad na nahulaan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, ang intent crystal na ito na nilagyan ng destruction intent ay walang alinlangan na mas mahalaga kaysa sa intent crystal na nilagyan ng 5 elements. Swish! Ang mga imahe ay kumurap, at ang inapo ng Death God Eye ay dumating sa isang sira-sira at tinutubuan na gusali. Isang gusali ng Heaven's Legacy Race. Lumiwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Minsan na siyang nakapasok sa isang lungsod ng Heaven's Legacy Race, kaya medyo pamilyar siya sa ganitong estilo ng gusali. Siyempre, kahit na ang mga gusaling ito ay may katulad na estilo sa mga gusali sa lungsod ng Heaven's Legacy Race, hindi iyon gaanong ibig sabihin. Hindi maaalis ng isa ang ilang paksayon na may kontrol sa ilang mga diskarte at kasanayan ng Heaven's Legacy Race o sinusubukang gayahin ang estilo ng pagbuo nito. Muling kumurap ang imahe, at ang inapo ng Death God Eye ay nasa loob na ng gusaling ito. Sa harap niya ay may pintuan na gawa sa violet na kristal, ngunit may selyo sa pintong ito. Ang inapo ng Death God Eye ay sinubukan ng napakatagal na panahon, ngunit sa huli ay nabigo siyang masira ang selyo. Sa pamamagitan ng selyo, mahinang naaninag ni Zhao Feng ang isang napakalaking pool ng itim na tubig. Maraming itim na hugis kastanyas na kristal sa paligid ng pool na ito. Masasabi ni Zhao Feng sa isang sulyap na ito ay mga intent crystals. Gayunpaman, hindi pa rin sigurado si Zhao Feng kung anong uri ng intent ang nilalaman ng mga intent crystal na ito. Whoosh! Biglang nawala ang memory image. Tapos ka nang manood. Isang makapal at mahinang boses ang nagsalita. Ano ang gusto mong ipagpalit? Agad na tanong ni Zhao Feng. Ito ay isang pagkasira na hindi ko sinasadyang natuklasan. Ang nakita mo ngayon ay mga eksena sa huli kong paggalugad. Sa kasalukuyan, nais kong mag-imbita ng 2 o 3 tao na samahan ako sa pakikipagsapalaran ng mas malalim sa mga guho na ito. Muling nagsalita ang makapal na boses. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Sa totoo lang, nahulaan na niya na ito ang nangyari. Kung hindi, bakit may maglalabas ng gayong mahalagang alaala? Kailangan ko ng karagdagang impormasyon. Sabi ni Zhao Feng, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ang mga eksenang iyon lamang ay hindi nagbigay ng sapat na impormasyon, ngunit makumpirma niya kung gaano ito mapanganib. Personal kong ginalugad ang mga guho na iyon. Bagamat ang mga gusali ay itinayo sa estilo ng Heaven's Legacy Race, inaakala ko na ang mga ito ay itinayo noong Great Ancient Era o ang Ancient Era bilang mga tirahan para sa makapangyarihang mga inapo ng God Eye. Pagkatapos ng lahat, ang mga makapangyarihang paksayon na iyon ay lahat ay may kaugnayan sa Heaven's Legacy Race at humiram mula sa mga bunga ng kanilang kaalaman. Bukod dito, alam mo rin sa pamamagitan ng pamamaraang ito ng pangangalakal na ang aking paglilinang ay dapat nakatulad ng sa iyo. Dahil ligtas akong nakabalik mula sa paggalugad sa mga guho na ito ay nagpapatunay na ang antas ng panganib ay hindi masyadong mataas. Maayos na paliwanag ng tao. Kung tutuusin,
Dahil nagpunta siya rito para mag-trade, siguradong nakahanda na siya sa kanyang paliwanag. Ang kanyang paliwanag ay umikot sa 2 punto. Tubo at kaligtasan. Ito ang 2 punto na higit na pinapahalagahan ng mga bystanders. Bakit hindi ka pumunta sa Mission Junction? Nagtanong si Zhao Feng ng isa pang tanong. Kung ginawa ko iyon, ang mga guho ay ganap na malantad. Bilang karagdagan, ang aking pagkakakilanlan ay nangangahulugan na ako ay hahabulin ng mga eksperto. Sa wakas, 2 o 3 kasama lang ang kailangan ko. Sa ganitong paraan, lahat ay maaaring mapakinabangan ang kanilang mga kita. Kaya, ang Secret Exchange Castle ang pinakamahusay na paraan para ipamahagi ang misyong ito. Nag-isip si Zhao Feng ng ilang sandali. Hindi siya lubos na magtitiwala sa mga salita ng taong ito, isasaalang-alang lamang ang mga ito. Sa nakikita niya, wala talagang panganib sa paggalugad sa mga guho na iyon. Ang katotohanan na ang may hawak ng alaalang ito ay nakaligtas ay nagsilbing pinakamahusay na patunay ng puntong ito. Kahit na may tinatago pa siya at medyo delikado, hindi ito pinansin ni Zhao Feng. Ito ay dahil tiwala siya na ang kanyang sariling mga trump card ay makakayanan ng mga ganitong panganib. Sa totoo lang, sinadya na ni Zhao Feng na tanggapin ang misyong ito. Gusto lang niya ng karagdagang impormasyon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pinaghihinalaan ko na ang lugar na iyon ay tirahan ng makapangyarihang mga inapo ng God Eye, dahil ang intent crystals na nakuha ko doon ay lahat ay naglalaman ng mga intent na may kaugnayan sa 8 Great God Eyes. Muling nagsalita ang boses. Nagulat si Zhao Feng. Hindi pa rin siya lubos na makapaniwala sa mga salita ng taong ito, ngunit ang sariling mga haka-haka ni Zhao Feng ay nagsabi sa kanya na ang mga guho na iyon ay tunay na may pagkakataon na maging mga tirahan ng mga inapo ng God ay mula sa Ancient Era o Great Ancient Era. Kung ganoon talaga, ang mga bagay na nakaimbak doon ay malamang na lahat ay nauugnay sa 8 Great God Eyes. Marahil ay magkakaroon pa ng impormasyon sa 9th God Eye. Bilang karagdagan, ito ay ang God Eye Assembly. Halos lahat ng eye bloodlines ay nagmula sa 8 Great God Eyes, kaya madaling maisip ng isa kung anong uri ng mga benepisyo ang makukuha ng mga guho para sa kanila. Ang karamihan ng mga tao dito ay mahihirapang tanggihan ang pang-akit. Tulad ng sinabi ko noon, 2 o 3 miyembro lang ang kailangan ko, at sa exchange session na ito, 5 sa 11 ang pumayag na tanggapin ang misyon na ito, ngunit kailangan ko pa rin silang salin at piliin ang mga ideal na makakasama. Ang makapal at idinagdag ang mahinang boses. Sige, gagawin ko ang misyon. Nag-isip ng kaunti si Zhao Feng bago pumayag. Una, ang taong ito ay kailangan pa ring pumili ng pinakamahusay na mga kandidato mula sa mga taong kumuha ng misyon. Si Zhao Feng ay maaaring makakuha ng higit pang impormasyon sa panahon ng proseso ng pag-filter. Samantala, kung may napansin siyang kakaiba, maaari niyang muling isaalang-alang. Kung tutuusin, kung hindi siya pumunta at tuklasin ang mga guho, ang kabilang partido ay walang magagawa tungkol dito. Si Zhao Feng ay naglalakbay kasama ang Life Sacred Land at siya mismo ay isang alagad ng spiritual race. Kailangan kong pumirma ka sa isang kontrata sa dugo na ginagarantiyahan na hindi mo isisiwalat ang bagay na ito sa iba. Ang hiniling ng kabilang partido. Ang kahilingang ito ay tila sinadya upang protektahan ang kanyang sarili. Walang pakialam si Zhao Feng at pinirmahan ang kontrata. Sige. Kunin ang aking token ng mensahe. Kapag natapos na ang palitan, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Naglagay ang tao ng message token sa bola ng liwanag ni Zhao Feng. Agad na kinuha ni Zhao Feng ang message token at maingat na sinuri ito. Natuklasan niya na ito ang pinakasimpleng uri ng token ng mensahe, na nakakapagpadala ng mga mensahe sa isang napakahigpit na distansya. Wala siyang mahanap na kain na hinala tungkol dito. Isinantabi ni Zhao Feng ang bagay at nagpatuloy sa pag-browse sa iba pang mga bola ng liwanag. Ay silang art. Divine sense ni Zhao Feng ay huminto sa item sa ika-5 bola ng liwanag. Ito ay isang lihim na sining na tinatakpan ang mga kakayahan ng isang eye bloodline. Isang malinaw at maliwanag na boses ng babae ang nagsalita. Ang isang kasanayan na maaaring magsil sa kapangyarihan ng isang eye bloodline sa isang mahalagang sandali ay maaaring magsilbing isang hindi inaasahang trump card. Siyempre,
Narinig din ni Zhao Feng ang isang eye shrouding art na maaaring sugpuin ang anumang phenomena na ginawa ng isang eye bloodline. Ang dalawang lihim na sining na ito ay maaaring gamitin ng magkasama para sa isang mas malakas na epekto. Anong kailangan mo? Agad na tanong ni Zhao Feng. Ang eye sealing art ang eksaktong kailangan ni Zhao Feng. Kailangan ko ng space-time eye bloodline technique. Sagot ng kabilang partido. Mula dito, makikita ng isang tao na ang taong ito ay isang inapo ng Eye of Space-Time o may kaugnayan dito sa ilang paraan. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na matuwa. Mayroon siyang dalawang space-time eye bloodline techniques, parehong mula sa space-time robe. Matapos husgahan ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya si Zhao Feng na gamitin ang mas mataas na antas na space-time seal para makipagkalakalan. Ang iyong eye sealing art ay malayo sa sapat kung gusto mong ipagpalit ang aking space-time eye bloodline technique. Ipinagmamalaki ni Zhao Feng. Ngunit ang kabilang partido ay malinaw na may matinding pagnanais para sa space-time seal at ipinahiwatig na handa silang mag-alok ng higit pa. Inilabas ni Zhao Feng ang eye shrouding art. Nagkataon, ang kabilang partido ay nagkaroon din ng lihim na sining, at natapos ng dalawang panig ang kalakalan. Pagkatapos, habang nagbabrowse si Zhao Feng sa iba pang mga bagay, nahati niya ang isang bahagi ng kanyang isip upang halos maunawaan ang dalawang lihim na sining na ito. Pagkatapos bigyan sila ng isang magaspang na sulyap, natuklasan niya na ang eye sealing art ay nasa mas mataas na antas habang ang eye shrouding art ay hindi gaanong halaga. Ito ay dahil ang eye shrouding art ay pinaghihigpitan ng kalidad nito at hindi maaaring ganap na matakpan ang ilang mas makapangyarihang mga mata. Si Zhao Feng ay walang nakitang ibang bagay na interesado sa kanya bukod sa iba pang mga item, kaya nagsimula siyang maunawaan ang dalawang eye bloodline technique na ito sa selyadong dimensyon. Makalipas ang mahabang panahon, natapos ang palitan. Tumayo si Zhao Feng at pumasok sa malapit na maliit na tindahan. Nang makita niya si Xiaohuo, umakyat si Zhao Feng para salubungin siya. Well, anong nangyari ito? Biglang tanong ni Zhao Feng. Marahil ay nakikipagkalakalan ako sa rank 7 Ancient Gods. Nagustuhan ko ang ilang wood intent crystals, ngunit ang aking mga item ay masyadong mababa ang kalidad. Halos hindi ako nakapagpalit ng ilang intent crystals. Nakangiting sabi ni Xiaohuo. Dahil siya ay isang peak rank 6, isang hakbang lamang mula sa antas ng Ancient God, hindi nakakaiba para sa kanya na mapaangkat sa mga Ancient God habang nakikipagkalakalan. Nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Feng. Naalala niya na, sa ikalawang bola ng liwanag, nakipagpalit siya ng ilang wood intent crystals, ngunit ang mga mapagkukunan ng soul cultivation ng kabilang partido ay talagang hindi dapat pag-usapan. Ang taong ito pala ay si Xiaohuo. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na tahimik na tumawa sa sarili. Tingnan natin sa ibang lugar. Ang God Eye Assembly na ito ay talagang isang pambihirang kaganapan. Hindi tayo pwedeng makaligtaan. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Naglakad-lakad ang dalawa at pumunta sa Technique Exchange Pavilion. Ang mga diskarte at sining na ibinebenta dito ay nauugnay lahat sa kaluluwa at ay bloodlines. Ang tanging downside ay ang lahat ng ito ay sobrang mahal. Si Zhao Feng ay talagang mayroong napakaraming God Crystals, ngunit bilang isang rank 7 Ancient God, hindi siya maaaring magpakita ng labis na kayamanan. Kaya, pinili ni Zhao Feng na bumili lamang ng ilang mga diskarte at mga diskarte sa eye bloodline na nakita niyang angkop o kawili-wili. Maghanap tayo ng inn para makapagpahinga. Mungkahi ni Zhao Feng. Napakaraming may kakayahang tao sa God Eye Assembly na ito. Nagpasya si Zhao Feng na mas mabuti kung hindi niya ilantad ang kanyang eye bloodline. Kaya naman, gusto niyang maunawaan muna ang eye shrouding art at eye sealing art upang maitago niya ang kanyang God's spiritual eye. Medyo maganda ang ginawa ni Xiaohuo sa shopping trip na ito, kaya pumayag siya sa mungkahi. Pagkatapos ay nakahanap ang dalawa ng mga angkop na silid para sa kanilang sarili at tumira. Swish! Upang makatipid ng oras, pumasok si Zhao Feng sa space-time robe dimension upang linangin ang dalawang diskarte sa eye bloodline. Pagkaraan ng 10 araw, mahusay na nahawakan ni Zhao Feng ang dalawang diskarte sa eye bloodline at handa siyang itago ang kanyang God's spiritual eye.